Kahit aso namin ayaw kainin ang bigas, ang baho, adaming kuto, honest review lang. Pahinging video para mapaimbestigahan sa NBI. Sa tingin mo, ikaw, mag-iingat ka sa pinagbibintang mo sa project ni BBM. Kasi una, hindi pa yan nire-release. Pangalawa, sinisiraan mo lang. Ha? Magbigay ka ng proof dyan. Mag-ingat ka sa mga pinagbibintang mo na mga fake news, ha? Kasi marami na ngayon yung mga katulad mo na hindi nag-iisip, mema lang, at maninira lang talaga ang gusto at masira lang ang gobyerno ang gusto na hinuhuli na ng NBI. Mag-ingat ka sa pinagbibintang mo kasi unang-una hindi pa nire-release ang bigas ni BBM. Tapos nagsabi ka na mabaho at may kuto. Ha? Klaro naman na paninira yung ginagawa mo eh. Ha? Ingat ka. Baka ikaw na yung susunod sa mga DDS na mangmang na hinuhuli ng NBI. Sinungaling kang tao ka. Ayan, at maswerte tayo, no? Isa tayo sa mga taga-media dito sa Cebu na pinayagang makapasok sa warehouse ng National Food Authority dito sa Cebu City. At ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung hitsura ng bigas. Ito yung quality ng bigas na simulan ng ibebenta within this week. At gaya nga na ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito na yung 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon sa NFA, meron pa silang mga karagdagang mga sako-sakong bigas na hinihintay na augmentation mula sa ibang rehiyon. So within this week, sisimulan na ang pag-roll out nito. At ito, titikman din natin naman yung inihanda nila para sa atin na NFA rice na niluto nila. Maraming salamat po sa inyo mga ma'am. Ayan, tikman natin. Ito na yon, sinaing na NFA rice. Nagpasample pa talaga sila para sa atin. At titikman. Ayan, this is how it looks like. Parang same lang talaga sa usual na klase na bigas na mabibili sa mga merkado. So ito yung quality ng bigas na sisimulan ng ibenta within this week na 20 pesos kada kilong bigas sa ilalim ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas dahil sa kasalukuyan po because of the rice tarification law na ang author ay si Senator Cynthia Villar. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taumbayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana to NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taumbayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa kadiwa, sa FEI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero ito ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar.